Welcome back sa aking channel kung saan ako ay naghahanap ng mga totoong balita at isinasalaysay sa wikang Tagalog. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. Si Yoo Chan-sol ay isang serial killer sa South Korea, sex offender at self-confessed cannibal. Matapos niyang aminin ang mga pagpatay ng maraming tao, karamihan ay mga prostitute at mayayamang matatandang babae, hinatulan siya ng Seoul Central District Court ng 20 pagpatay. Bagaman ang isang kaso ay na-dismiss, nang ito ay natukoy na ginawa ng isa pang serial killer na si Jong Nam-gyu. Sinunog ni Yoo ang 3 at pinutulang hindi bababa sa 11 sa kanyang mga biktima at inamin na kinain niya ang atay ng ilan sa kanila. Ginawa niya ang kanyang mga krimen sa pagitan ng September 2003 hanggang July 2004 at nahuli noong July 15, 2004. Ipinaliwanag ni Yoo ang kanyang motibo sa harap ng isang TV camera na nagsasabing ang mga babae hindi dapat maging sluts at dapat malaman ng mayayaman kung ano ang kanilang ginawa. Si Yoo ay ikinasal noong 1992 at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Si Yoo ay dating hinatulan ng 14 times para sa iba't ibang mga kaso at nakulong ng 7 taon sa bilangguan bago ang kanyang sunod-sunod na mga pagpapatay. Mula September hanggang November 2003, pinatay ni Yoo ang ilang mayayamang senior citizen sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang mga bahay at pambubugbog sa kanila gamit ang martilyo. Upang takpan ang kanyang mga truck, ginawa ni Yoo ang mga eksena ng kanyang krimen na parang isang robbery homicide ang naganap. Gayunpaman, walang ninakaw na pera na ikinalito ng mga investigador ng pulisya. Nang magsimulang tumindi ang investigasyon, lumipat si Yoo sa pagtarget sa mga babaeng masahista. Noong January 2004, si Yoo ay panandaliang inaresto sa isang minor theft na kaso, ngunit pinalaya ito pagkalipas ng 2 araw. Simula noong March 2004, tumatawag si Yoo ng mga prostitute sa kanyang tirahan sa Western Seoul at sinasampal sila pagkatapos makipagtalik sa kanila. Ang kanyang mga biktima ay pinagputol-putol ang katawan upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Inilibing sila sa mga bundok na nakapalibot sa lungsod. Na-recover ng mga pulis ang 11 bangkay mula sa bundok sa likod ng Bungwon Temple matapos arestuhin si Yoo. Sa mga paunahing interogasyon, umamin si Yoo sa pagpatay sa 19 na tao. Noong July 18, 2004, inamin niya ang isang karagdagang pagpatay, ang pagpatay sa isang 44 years old na lalaking nagtitinda sa kalye. Nang maglaon ay umamin si Yoo sa pagpatay sa 26 na individual noong July 19, 2004. Ilang araw pagkatapos ng kanyang pag-aresto, bagaman walang ibinigay na mga detalye. Kasama sa listahan ng mga sinasabing biktima ang ilang individual na hindi tumugma sa dati niyang pattern ng mayayamang nakakatanda o masahista. Ang 2 kaibigan ng masahista na nakitang bangkay ay nagsabing hindi sila kasali sa massage therapy. Ibig sabihin ay maaaring may ibang pinatay si Yoo na hindi niya sinabi sa pulisya. Bagamat ang mamamatay tao na Rainy Thursday ay aktibong kasabay simula noong April 2004, ang pananaksak ng maraming babae sa gabi sa Southwest Seoul ay hindi may ugnay ng pulisya si Yoo sa mga pagpatay na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, inamin din ni Yoo ang kanyang pagpatay sa isang kabataang babae, isang trabahador sa isang tindahan ng damit noong February 6, 2004 sa imundong pagkatapos niyang paghinalaan na siya ay isang prostitute. Nilapitan siya ni Yoo para tanungin sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang pulis. Humigit kumulang 1 buwan pagkatapos ng kanyang pag-aresto, inamin ni Yoo na kinakain niya ang laman ng kanyang mga biktima, bagamat walang ebidensyang magpapatunay na totoo ito.
Si Yu ay dinala sa kustudya noong July 15, 2004 at umamin sa pagpatay ng 19 na katao sa simula. Ang pinupuntirya niya ay ang mga mayayamang senior citizen at masahista. Naghinala si Yu sa pamamagitan ng pagtawag sa isang massage parlor kung saan ilang empleyado ang nawawala kamakailan matapos makatanggap ng mga katulad na tawag sa telepono. Kaya ang may-ari ng massage parlor ay sinamahan ng ilang empleyado at nag-iisang pulis ay pumunta sa napagkasunduang lugar. Umamin ang pulis bago dumating si Yu at si Yu ay nahuli ng mga empleyado ng massage parlor. Isa pang pulis ang naglagay ng posas kay Yu matapos siyang mahuli ng mga empleyado ng massage parlor. Habang nasa kustudya, nagkunwari na inatake ng epilepsy si Yu at nakatakas mula sa pulisya matapos luwagan ng mga pulis ang pagbabantay sa kanya. Gayunpaman, siya ay muling naaresto makalipas ang 12 oras. Tinangka ni Yu na tumakas matapos arestuhin noong 2002 dahil sa panggagahasa sa pamamagitan ng pag-akto na siya ay nagka-epileptic seizure. Sinugod ng ina ng biktima ng pagpatay sa imongdong si Yu na may dalang payong nang dalhin siya sa tanggapan ng prosecutor noong July. Sumisigaw na buhay pa ang kanyang anak kung nahuli siya ng mga pulis ng mas maaga. Sinipa ng isang pulis ang ina sa dibdib upang pigilan ito at sinasabing ang kanyang mga kamay ay okupado sa paghawak kay Yu. Patay sa nilalaman ng kanyang apartment, pinasok matapos siyang arestuhin, nagkaroon ng ilang haka-haka na pinadrone niya ang kanyang mga pagpatay pagkatapos ng ilang pelikula kabilang ang Public Enemy, Very Bad Things at Normal Life. Nang maglaon ay umamin si Yu na naging inspirasyon niya ang serial killer na si Jong Do-young na pumatay ng 9 na mayayamang tao sa Busan mula 1999 hanggang 2000. Sa pagpatay sa mayayamang matatandang tao, sinabi ng mga taga-usig na pinatay sila dahil sa puot na nagmula sa kanyang kahirapan noong bata pa siya. Tungkol sa pagpatay ni Yu sa mga kababaihan, sinabi ng mga taga-usig na ang kanyang hinanakit ay nagmula sa isang babae na nagtaksil sa kanya at pinuntiryan niya ang mga kababaihan na may katulad na trabaho tulad ng dati niyang kasintahan sa hangaring gumanti. Sinabi rin ni Yu sa pulisya na pinatay niya ang mga babae dahil kinasusuklaman niya ang mga ito. Ang isang psychologist na nag-assist kay Yu ay nagpasya na wala siyang sakit sa pag-iisip, ngunit nagpakita ng mga karaniwang palatandaan na nauugnay sa antisocial disorder kung saan ang isang tao ay lumilikha ng kanyang sariling sistema ng paniniwala batay sa kawalan ng tiwala sa moral at panlipunang mga pamantayan. Inamin ng pulisya na mayroon silang kaunting pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Yu sa mga pagpatay. Unang humarap si Yu sa korte noong September 6, 2004, tumanggi na ipagtanggol ang kanyang sarili. Idiniklara ang kanyang intensyon na i-boycott ang natitira sa paglilitis at humingi ng tawad sa mga biktima. Ipinagyayabang ni Yu na wala siyang balak na huminto nang mapilitan siyang bumalik makalipas ang 2 linggo. Sinugod niya ang 3 namumunong hukom at binawi ang kanyang pag-amin para sa pagpatay kay Imongdong noong February 2004. Tumanggi siyang humarap sa susunod na sesyon ng korte noong October 4, 2004 matapos tangkaing magpakamatay noong nakaraang gabi. Muling ginulo ni Yu ang isang pagdinig pagkaraan ng 3 linggo nang sinubukan niyang salakayin ang isang manonood na sumumpa sa kanya. Pinapirma si Yu sa isang pahayag na hindi siya magdudulot ng karagdagang kaguluhan. Hiniling ng mga taga-usig ang parusang kamatayan dahil dito pinasalamatan sila ni Yu at si Yu ay hinatulan ng kamatayan noong December 13, 2004 para sa 20 bilang ng pagpatay. Ang bilang na pagpatay para sa babae sa Imongdong noong February 2004 ay hindi isinali.
Inapila ng mga taga-usig ang hatol upang matiyak ang ika-21 na bilang ng pagpatay, ngunit ang hatol ng mababang hukuman ay pinagtibay noong June 8, 2005 ng Korte Suprema. Ang kanyang kaso ay kinagulat ng mga South Korean ay nagpasigla sa kanila ang parusang kamatayan kay Yu. Bagamat ang parusang kamatayan ay pinahihintulutan pa rin sa ilalim ng batas, hindi ito naisakatuparan mula noong 1997. Lumilitaw na ang parusang kamatayan ay maaaring alisin bago ang pag-aresto kay Yu. Ngunit ang suporta para sa parusang kamatayan ay mas lalong lumakas mula nang malaman ang kanyang mga krimen. Sinabi ng Seoul Central District Court, ang mga pagpatay ng hanggang 20 katao ay hindi pa nagagawa sa bansa at isang napakaseryosong krimen. Ang parusang kamatayan ay hindi may iwasan para sa iyo dahil sa matinding pasakit na naidulot sa mga pamilyang kinauukulan at sa buong lipunan. Si Yu ay kasalukuyang nakakulong sa Seoul Detention Center. Salamat po sa panunood at huwag pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko.